Tumagundong ang tinig ni Marco, daspis sa kabuuan ng marumi, ngunit malawak na surface area ng kanyang mansyon. Ang sigaw niya ay parang kulob na bigla na lang kumulog sa isang tahimik na hapon, sapat na para paminginigin hindi lang ang mga salamin ng bintana, kundi pati na rin ang puso ng dalagang kaharap niya. Anong kababuyan ito? Lira. Napatigil sa pag-aw ng uyay si Lira. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay maingat na nagbubuhos ng maligawang na tubig sa katawan ng kambal ay nanigas sa hangin. Sa loob ng isang malaking asul, napalanggana ang kambal na si Leo at Neon na masayang nagtatampisaw at humahagi. Ilang segundo lang ang nakalipas ay sabay na napahagulhol sa takot. Ang kanilang mga tawa naging iyak na puno ng gulat at pagkalito. Nakatayo si Marco sa may pintuan ng kanyang mamahaling suit ay bahagyang gusot at ang pangingitim sa ilalim ng kanyang mga mata ay nagsasabi ng mga gabing walang tulog at araw na puno ng problema. Ngunit ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng purong galit nang makita niya ang eksena, ang kanyang dalawang anak. Ang mga tagapagmala ng pangalan at yaman ng mga baswes ay pinaliliguan sa isang plastik na palangga ng karaniwang ginagamit sa paglalaba, Sir Marco. Nanginginig na bulong ni Lira, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Magpapaliwanag po ako. Magpapaliwanag, lumakad si Marco. Papalapit, bawat hakbang ay mabigat at puno ng banta. Anong ipapaliwanag mo na ginagawa mong parang mga aso ang mga anak ko na pinaliliguan mo sila sa isang lalagyan ng labada na parang mga tutang kalye? Wala po kasing tubig. Sir, halos pumatak na ang luha ni Lira, habang pilit niyang pinapakalma ang kambal na lalong lumalakas ang iyak. Niyakap niya ang mga ito. Kanina pa pong umaga, may water interruption po sa buong village. Ayoko naman pong pabayaan na marumi sila, lalo na talsilyo sa singit. Wala akong pakialam sa mga dahilan mo. Hinablot ni Marco ang isang malinis na tuwalya mula sa sampayan at walang awang ipinulupot ito sa umiiyak na si Leo na halos mabitawan ni Lira sa bigla. Mayaman ako para bumili ng isang truck ng mineral water para lang ipaligo sa kanila. Hindi ko kailangan ng isang yaya na ang solusyon ay gawing parang basurahan ng paliguan ng mga anak ko. Ang salitang basurahan ay tumusok sa puso ni Lira na parang isang kutsilyo. Ang palangga ng iyon ay hiniram pa niya sa kapitbahay na si Aling Nana, nilinis ng mabuti, at sinalina ng malinis na tubig na inigib niya mula sa poso nito para lang masigurong malinis at komportable ang kambal. Para sa kanya, ang palanggana ay simbolo ng kanyang pagiging maparaan at pagmamahal. Para kay Marco, ito ay simbolo ng kahihiyan. Kunin mo ang mga gamit mo, malamig na utos ni Marco. Habang kinukuha rin niya si Leon mula sa palanggana. Ang mga bata ay nagsusumikisik sa dibdib ni Lira. Ayaw bumitaw, ngunit walang awa silang kinuha ng kanilang ama. Umalis ka sa pamamahay ko ngayon din. Hindi na kita kailanman gustong makita pa malapit sa mga anak ko. Pakiramdam ni Lira ay gumuho ang mundo niya. Sa loob ng 3 buwan, ang kambal na ito na ang naging sentro ng kanyang buhay. Hindi lang ito trabaho. Ito ang naging dahilan niya para bumangon tuwing umaga. Sir, parang awa niyo na po kahit bihisan ko lang po muna sila. Baka magkasakit po sila. Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ako na ang bahala sa kanila. Umalis ka na, sigaw ni Marco, bago siya tumalikod at mabilis na pumasok sa loob ng mansyon. Dala ang 2 sanggol na humahabol-gol at tumatawag sa pangalan ni Lira. Ay Lila, naiwan si Lilang tulalabasang
basa ang damit nakatingin sa aso na palangganang puno pa ng tubig at mga bula. Dahan siyang tumayo at tumakbo patungo sa maliit na kwarto niya sa likod bahay. Kinuha niya ang kanyang maliit na tambiti na nagalaman ng iilang piraso ng damit at ang lumang larawan ng kanyang pamilya sa Batangas. Habang pinupulot niya ang bawat piraso ng kanyang dignidad, bumalik sa isip ni Lira ang araw na una siyang tumapak sa bahay na yon. 3 buwan na ang nakalipas. Isang bahay na tila sinalakay ng isang buhawi. Ganoon ang impresyon ni Lira nang una siyang pumasok sa mansyon ng mga bastis, pangalaruan na nagkalat sa sahinang salabuti ng gatas na may amoy panis na sa ibabaw ng mamahaling mesa at higit sa lahat ang nakabibing iyak ng kambal na tila walang katapusan. Naku sir, pasensya na. Para pong sinapihan ang 2 batang nan, bungad sa kanya ng mayordomang si Manang Celia, isang babaeng nasa mga 50 anyos na may permanenteng kunot sa noo. Mula nang iwan ng senyora, wala nang nagawa kaming tama para sa kanila. Si Marco noon ay mukhang isang taong malapit ng sumuko. Ang buhok niya ay magulo, ang danit ay lukot, at ang mukha ay puno ng desperasyon. Kailangan ko ng tulong kahit sinong makapagpatahan nilang sa kanila. Halos pakiusap na sabi niya. Hindi nagsalita si Lira. Dahan siyang lumapit sa duyan, kung saan sabay na umiiyak ang kambal. Pinagmasdan niya sila. Mapupula ang kanilang mga mukha, pawis na pawis, at halatang hindi komportable. Kinuha niya muna si Leon, ang mas maliit sa 2. Napansin niyang medyo matigas ang tiyan nito at bahagyang kinakabag. Manang si Lilia, maaari po bang makahingi ng ilang dahon ng yerbabena? Mahinahon niyang tanong. Nagtatakang sumunod si Manang Silya. Maingat na dinitik ni Lira ang mga dahon sa kanyang palad hanggang sa lumabas ang katas nito at marahang ipinahid sa tiyan ni Leon. Paikot-ikot habang humuhuni ng isang lumang awitin mula sa kanyang lola. Ilang sandali lang huminto sa pag-iyak si Leon. Tumingin ito kay Lira na parabang nakakita ng isang anghel at pagkatapos ay digay ng malakas. Sunod niyang binalingan si Leo na palaging isinusuka ang natas nito. Napansin ni Lira na tuwing hihiga ito ay tila nahihirapan. Kumuha siya ng ilang malinis na lampin, tiniklop ito at ginawang isang maliit na unan para bahagyang maiangat ang ulo nito sa duyan. Pagkatapos ay kinarga niya ito. Tinapik-tapik ang likod at kinantahan. Kaya ng kapatid niya. Unting kumalma si Leo. Umikag ito at payapang nakatulog sa kanyang mga bisig. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, isang himala ang nangyari sa mansyon ng mga Gasquez, katahimikan. Nakatitig lang si Marco kay Lira, hindi makapaniwala. Ilang ahensya na ang tinawagan niya, ilang mga profesional na yaya. Ang sinubukan niya, ngunit lahat sila ay sumuko. At ngayon, isang dalagang galing probinsya na walang anumang credentials maliban sa determinasyon sa kanyang mga mata ang nagawa ang imposible. Tinatanggap ka na. Sabi ni Marco, noon, ang boses niya ay puno ng pagkamangha at ginhawa. Simulan mo na ngayon din ang ala ng pag-asang iyon, ang lalong nagpadurog sa puso ni Lira ngayon. Dahan siyang lumabas ng gitdala ang kanyang tampipi. Si Mang Kiko, ang matandang gyro ng pamilya, ay nagwawalis sa garahe at nakita ang lahat. May lungkot sa mga mata nito nang tumingin ito sa kanya, isang tingin ang pakikiramay at panghihinayang. Tumango lang si Lira at nagpatuloy sa paglakad. Walang tiyak na patutunguhan. Narinig pa niya ang mahinang iyak ni Leo
at Leon. Mula sa loob ng bahay, isang iyak na tumatawag sa kanya. Isang iyak na tila dinudurog ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang puso niya ay hindi nasasaktan dahil nawalan siya ng trabaho. Nasasaktan ito dahil sa pilitan siyang inilayo sa 2 sanggol na itinuring na niyang sariling mga anak. Sa isang iglap, ang bagyo sa loob ng palanggana ay naging isang bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Isang unos na hindi niya alam kung paano niya malalampasan. Pagkapasok sa mansyon, sinalubong si Marco ang tila isang pader ng yakan. Ang kambal na mahigpit niyang hawak ay pilit na kumakawala, ang maliliit nilang kamay ay nakaunat patungo sa pintuan kung saan muling nakita si Lyra. Ang mga sigaw nila ay isang akusasyon na tumatagos hanggang sa kaiduturan ng kanyang pagkatao. Manang Silya, bihisan mo sila. Sigaw niya, ang pasensya ay halos maubos na. Mabilis na lumapit ang mayordoma. Kinuha ang kambal na may halong pagkukunwaring pag-aalala. Naku sir, masyado na yatang napamahal ng mga bata kay Lyra. Ay kawawa naman. May bahid ng kasiyahan sa kanyang tinig na tanging isang taong mapagmatyag lamang ang makakapansin. Hindi sumagot si Marco. Tinalikuran niya ang kaguluhan at diretsyang pumanik sa kanyang home o sa isang kanyang santuaryo. Pero ngayon, kahit ang lugar na ito ay parang isang kulungan na gawa sa pressure at kabigluhan, ang opisina ay testamento sa tagumpay ng kanyang ama. Si Don Ricardo is nakasabit sa pader ang mga parangal para sa Vasquez Furnishings, isang kumpanyang kilala sa paglikha ng mga dekalidad at eleganteng woodbless na iniluluwas pa sa ibang bansa. Nandoon ang isang malaking litrato ni Don Ricardo, nakangiti katabi ang unang piraso ng silyang inukit nito na siyang nagpasimula ng kanilang interyo. Umupo si Marcos sa malaking silang yari sa naranuno ng kanyang ama. Sa ibabaw ng mesa ay nakatambak ang mga folder na may markang overdue accounts at canceled orders. Ang pamana ng kanyang ama ay unting gumuho sa kanyang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanilang mainsupler ng kahoy. Renato, I need you to attend our prayer line for another siyong kiddies. Sabi niya, pilit pinapakalma ang sarili. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Marco, pasensya na. Alam mong malaki ang respeto ko sa papa mo. Pero 3 buwan na kayong delayed. May pamilya rin akong pinapakain. Kung hindi ninyo mababayaran ang huling delivery, hindi na ako makakapagpadala ng bago. Damn it, Renato. We've been in business for 20 years. 20 years with your father. Marco, mahinahon. Ngunit matatag na sagot ni Renato, magkaiba kayo. Magaling si Don Ricardo sa negosyo, pero mas magaling siyang makisama sa tao. Alam niya kung paano alagaan ang mga koneksyon niya. Pagkababa ng telepono, ibinato ni Marco ang sarili sa likod ng upuan at napapikit ng mariin. Ang mga salita ni Renato ay parang mga dagang kumakain sa kanyang utak. Mas magaling siyang makisama sa tao. Naalala niya ang laging sinasabi ng kanyang ama, anak. Ang negosyo natin ay hindi lang tungkol sa kahoy at pera. Tungkol ito sa tiwala. Ang bawat piraso ng woodbless na ginagawa natin ay may pirma ng ating pangalan ng ating dangal. Ganun din, dapat ang pakikitungo mo sa bawat tao mula sa pinakamayamang kliyente hanggang sa pinakasimpleng karpintero. Napatingin siya sa bintana sa direksyon ng gati kung saan lumabas si Lyra. Ang imahe ng dalaga, umiiyak
Habang yakap ang munti nitong tampipi, ay biglang lumitaw sa kanyang isipan ang paraan ng pagtrato niya rito kanina. Iyon ba ang dangal na tinutukoy ng kanyang ama? Isang biglang hiya ang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit mabilis niya itong itinaboy at pinalitan ng galit. Galit sa sarili, galit sa sitwasyon, galit sa lahat. Hindi niya kasalanan. Masyadong marami siyang problema para intindihin pa ang drama ng isang niyaya. Ang kailangan niya ay solusyon, hindi dagdag na sakit ng ulo. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ng isang mamahaling ahensya para sa mga kasambahay. Kailangan niya ng isang proponal, hindi isang probinsya ng iisip na sapat na ang pagmamahal para palitan ang kalinisan at tamang pamamaraan. Samantala, papalayo ang mga paa ni Lyra mula sa Maranyang Village. Bawat hakbang ay parang may pabigat na 1 tonelada. Ang ingay ng mga busina at ang init ng usok mula sa mga sasakyan ay tila lalong nagpapabigat sa kanyang nararamdaman. Nakarating siya sa isang waiting shed at naupo niyakap ang kanyang bag na parabang iyon na lamang ang natitira sa kanya sa buong mundo. Inilabas niya ang kanyang pitaka. Pinilang niya ang laman. Atong iyon ang natira sa huling sahod niya matapos magpadala sa Batangas noong nakaraang linggo. Ang perang ibinato sa kanya ni Marco kanina ay naiwan sa sahig. Hindi niya maggawang pulutin ang kaya niyang dignidad. Kahit gaano pa kapulubi ay mas mahalaga kaysa sa perang yon. Paano na ngayon? Paano ang gamot ni inay? Paano ang baon ng kapatid niyang si Benyo na nasa high school? Naninginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang mumurahing cellphone at tinawagan ang kanilang bahay. Matapos ang ilang ring isang mahinang boses ang sumagot. Hello, Nay, pilit pinasigla ni Lyra ang kanyang boses. Nilalabanan ang panggigilid ng kanyang mga luha. Lyra anak, napatawag ka. Kumusta ka diyan? Kumusta ang alaga mong kabal? Narinig ni Lyra ang mahinang ubo ng kanyang ina. Sa kabilang linya, isang tunog na nagpapahiwatig ng humihinang baga nito. Napalunok siya para alisin ang bara sa kanyang lalamunan. Okay lang po kami dito, Nay. Ayos na ayos po. Ang kukulit na po ni na Leo at Leone. Ang lalakas na pong kumain. Parang kailan lang iyak sila ng iyak. Habang sinasabi niya ito, ang mga ala ng kambal ay bumuhos sa kanyang isipan na lalong nagpasakit sa kanyang puso. Mabuti naman kung ganoon. Huwag mong pababalaan ang sarili mong ha. At pakisabi diyan sa amo mo. Maraming salamat. Malaking tulong ang pinapadala mo, sabi ng kanyang ina. Opo, Nay. Huwag po kayong alala. Magpapadala po ulit ako sa katapusan. Idadagdagan ko po para may pambili kayo ng mga putas, pagsisinungaling niya. Bawat salita ay parang lason na pumapatay sa kanya ng dahan-dahan. Naku anak, wag na. Ang mahalaga ay makabili tayo ng gamot ko. Basta ingat ka diyan palagi. Muli itong umubo. Mas malakas na yon. Sige po, Nay. Kayo rin po ingat po kayo. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal ka rin namin, anak. Pagkababa ng telepono, hindi na napigilan ni Lyra ang paghagulgol. Ibinuhos niya ang lahat ng sakit, akot, at kawalan ng asa. Siya ang panganay, ang sandalan ng pamilya, pero ngayon siya mismo ay walang masandalan. Sa gitna ng kanyang iyak,
Isang anino ang tumabon sa kanya. Angat niya ng tingin. Nakita niya si Aling Nena, ang kapitbahay ni Marco, na hiniraman niya ng palanggana. May dala itong isang bayong ng gulay. Kaya, ikaw pala umanay na. Sabi ng matanda. Nakita ko ang nangyari kanina. Huwag kang alala. Hindi mo kasalanan yon. Hindi na nakasagot si Lira. Tumayo lang siya at niyakap ng mahigpit si Aling Nena, isang babaeng halos hindi niya kilala. Ngunit sa mga sandaling iyon, ay naging kanlungan ang kanyang nagdurugong puso. Sa mansyon ng mga Baswes, dumating ang bagong yaya mula sa ahensya. Nakasuot ito ng puting uniforme. May dalang listahan at nagsasalita na parang isang robot. Walang ngiti, walang kanta, walang haplos ng pagmamahal. Pinanood ni Manang Shaina ang eksena. Ang bagong iyaya ay pilit na isinusubo ang bote ng gatas kay Leon na pilit namang umiiling at umiyak. Si Leo naman ay nakahiga sa diuyan, nakatitig sa kisame, ang mga mata ay malungkot at walang buhay. Isang maliit at masamang nangiti ang sumilay sa labi ni Manang Celia. Nawala nga si Lira ang sagabal sa kanyang mga maliliit na pagnanakaw at pagiging reyna ng bahay. Pero alam niya sa pagkawala ni Lira, ang tunay na bagyo sa mansyon ng mga Basquas ay ngayon palang magsisimula. Ang araw na yon ay nagsimula tulad ng karaniwang umaga sa mansyon ng mga Basquis. Ngunit may isang bagay na kakaiba ang katahimikan ng glipo. Pagising ni Lira ng 5 ng umaga, nadiskubre niyang walang kahit isang patak ng tubig na lumalabas. Narinig niya sa balita kagabi na may nakatakdang water interruption sa kanilang lugar. Isang bagay na nakalimutan niyang ipaalam kay Marco dahil sa pagiging abala nito sa mga problema sa kumpanya. Ayaw niyang gabalain ng amo para kay Lira ang problema ay hindi hadlang, kundi isang pagkakataon para maging mapamaraan. Dahan siyang lumabas at kumatok sa gate ni Aling Nena. Aling Nena, pasensya na po sa abala. Nahihiyang sabi niya. Nawalan po kami ng tubig. Maaari po bang makahingi ng ilang balde para lang maipaligo at maipanghugas ng bote ng kambal? Naku, oo naman. Halika, gamitin mo ang poso ko. Nakangiting sagot ng matanda. Ang sipag mo, talagang bata ka. Ihira na ang katulad mong may tunay na malasakit sa alaga. Nagtulungan sila sa pag-iigin. Habang nagbubuhat ng mabibigat na balde, pabalik sa mansyon, naramdaman ni Lira ang pagod. Ngunit napalitan ito ng kasiyahan. Iniisip niya ang magiging reaksyon ni Leo at Leon kapag naramdaman nila ang sariwang tubig sa kanilang mga katawan. May mga pantal si Leo dahil sa init at alam niyang ang maligangam na paligo ang pinakamabisang lunas sa service area. Maingat niyang inihanda ang lahat. Sinalin niya ang tubig sa malinis na asul na palanggana. Tiniyak niyang tama lang ang temperatura. Hindi mainit, hindi malamig. Inilagay niya ang mga paboritong laruang goma ng kambal para lumutang sa tubig. Nang ilagay niya ang 2 sanggol sa loob, ang kaninang init ay napalitan ng purong kagalakan. Ang hagik-gikan ni Leo at Leon ay musika sa pandinig ni Lira. Ang pagtatampisaw nila ay lumilikha ng maliliit na alon na nagpapasayo sa mga laruan. Habang binubuhusan niya ng tubig ang kanilang maliliit na likod, kinakantahan niya sila ng ngui na itinuro ng kanyang lola. Sa sandaling iyon, hindi siya isang yaya at hindi sila mga alaga. Sila ay isang ina at ang kanyang mga anak nagbabahagi ng isang simpleng sandali ng kaligayahan.
isang kaligayahan na brutal na winakasan ng pagdating ni Marco. Galing si Marco sa isang impiyan ng pulong. Isang kliyenteng matagal na nilang kasosyo ang tuluyan ng bumitaw. "Here, quality has dropped at Marcos," sabi nito. "Tilas, tis not the dustus branay niyo." Ang mga salitang iyon ay umuubong pa rin sa kanyang tainga. Isang dagdag na insulto sa kanyang wasak ng kumpiyansa. Umuwi siyang dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang balikat. Pagpasok niya sa bahay, hinanap niya ang kambal. Umaasang ang kanilang presensya ay kahit paano'y makapagpapagaan ng kanyang loob. Narinig niya ang kanilang halakak mula sa likod bahay. Sumunod siya sa tunog, ngunit ang inaasahan niyang makitang magandang tanawin ay naging isang bangungot sa kanyang paningin. Doon sa sahig na semento ng service area sa gitna ng mga bawda at lumang sapatos, naroon ang kanyang mga anak nakababad sa isang plastik na palanggana. Ang eksena ay sumigaw ng isang bagay na kinamumuhian niya, kahilaran. Ito ang imahe ng buhay na pilit niyang tinatakasan ng anino ng nakaraan na ayaw niyang balikan. At ang patunay ng kanyang kasalukuyang kabiguan. At ang galit na naipon niya mula sa pulong, mula sa mga problema, sa kumpanyan mula sa abandonan ng kanyang asawa. Lahat ay sumabog at natutok sa iisang taong nasa harapan niya. "Anong kababuyan nito, Lira?" Nagsimula ang sigawan. Ang bawat salita ni Lira na nagpapaliwanag ay parang langis na lalong nagpalaki sa apoy ng kanyang galit. Hindi niya narinig ang tungkol sa water interruption o sa pantal ni Leo. Ang narinig lang niya ay mga dahilan, mga palusot. "Sir, para lang po talaga ito sa kanila." Halos magmakaawa si Lira habang pilit na pinoprotektahan ng kambal mula sa nakakatakot na presensya ng kanilang ama. Para sa kanila o para ipakita sa akin kung gaano kakawalang kwenta, lumapit si Marco, ang mukha'y isang maskanang pagkasuklam. Hinablot niya ang isang tuwalya at walang pakundang kinuha si Leo. Iyaya, umagulahol ang bata. Ang maliliit na braso ay pilit na inaabot si Lira. "Huwag kang lumapit sa kanya," sigaw ni Marco kay Leo na parabang ang bata ay may sapat na unawa. Kinuha niya rin si Leon na ngayon ay naninginig sa takot sa kanyang mga bisig. "Sir, maawa po kayo." "Maawa, ikaw ang dapat maawa sa sarili mo." Dumukot si Marco sa kanyang bulsa at kinuha ang kanyang wallet. Naglabas siya ng ilang libongo. Kinuyumos ito at ibinato sa mukha ni Lira. Ang mga papel na pera ay tumama sa kanyang basang pisngi bago nahulog at lumutang sa tubig ng palanggana. Ang sakit ng sampal ay wala kumpara sa sakit ng kahihiyan. Naramdaman ni Lira na parang pinatay ang kanyang kaluluwa sa harap ng dalawang batang mahal na mahal niya. "Payad yan, para sa serbisyo mo," sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng lason. "Kunin mo yan at maglaho ka na sa paningin ko." Kutkwida'y dungay matatawa. Tinalikuran siya ni Marco dala ang kambal na ang iyak ay unting humihina habang papalayo. Naiwan si Lira nakatayo sa gitna ng gulo. Ang hangin ay napuno ng amoy ng sabon ng sanggol at ng laso ng masasakit na salita. Nakatingin siya sa mga perang papel na basa lumulutang sa tabi ng isang dilaw na laruang pato. Ang bawat piraso ng pera ay parang isang piraso ng kanyang nawasak na dignidad. Dahan siyang tumalikod. Hindi niya pinulot ng tela. May mga bagay na hindi kayang bilhin at may mga bagay na kapag nawala ay hindi na maibabalik pa.
Habang naglalakad siya papalabas ng gate, nakita siya ni Mang Kiko na noon ay aayos ng mga halaman sa hardin. Nakita ng matanda ang pamumula sa kanyang pisngi at ang walang katapusang agos ng luha sa kanyang mga mata. Walang salitang namutawi sa bibig ni Mang Kiko, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pag-unawa. Tumango ito, isang tahimik na pagkilala sa sakit na dinadala niya. Sa kabilang bakod, nagdidilig din ng halaman si Aling Nena. Narinig niya ang sigawan. Nakita niya ang lahat. Ang puso niya ay kumirot para sa dalaga. Si Lira ay nagpatuloy sa paglakad, papalayo sa tanging lugar na naging tahanan niya sa loob ng 3 buwan. Ang bawat hakbang ay isang paghihiwalay hindi lang sa trabaho, kundi sa isang pamilyang nagsimula ng mabuo sa kanyang puso. Ang mga salita ni Marco ay humihiwa pa rin, mas malalim at mas masakit kaysa sa anumang pisikal na sugat. At alam niya ang mga sugat na yon ay iiwan ng peklat na habang buhay niyang dadalhin. Ang mansyon ng mga Dasfes, na minsang naging tahanan ng himig at halakhak, ay naging isang kaharian ng kaguluhan. Ang katahimikang ipinagdasal ni Marco ay dumating sa anyo ng isang nakabibing tensyon na pinuputol lamang ng walang tigil na iyak ng kambal. Dumating si Ganat de Gracia, ang yayang ipinadala ng pinakamahal na ahensya sa Maynila. Siya ay nasa mga 40 anyos, may tindig na parang isang general at may dilang isang folder na puno ng mga siyentipikong pamamaraan sa pag-aalaga ng bata. Ang mga bata ay nangangailangan ng istruktura, Ginoong Baswis. Sabi niya kay Marco, ang boses ay walang emosyon, walang karga. Kung hindi oras ng pagpapakain, walang oye. Matutulog sila sa eksaktong 8:00 ng gabi kahit na umiyak pa sila. Ito ay tinatawag na cry it out method. Disiplina ang susi para kay Marco, na desperado na ang mga salitang disiplina at istruktura ay parang musika. Ito ang solusyon. Ito ang propesalismo. Ngunit para kina Leo at Leon ang bagong rehimen ay isang anyo ng pagpapahirap. Hinahanap nila ang malamig na tinig ni Lira, ang mainit na yakap, ang pamilyar na amoy nito. Sa halip, ang nakukuha nila ay malamig na mga kamay. Isang boses na uutos, at isang duyan na walang pag-ibig. Si Leo, na dati kalmado na, ang tiyan ay muling kinabag. Ang iyak niya ay matinis at puno ng sakit. Si Leo naman ay tumatangging uminom ng gatas mula sa bot na hawak ni Guyang de Gracia. Itinutulak niya ito palayo, ang mukha ay naliligo sa luha at gatas. May problema yata sa pag-uugali ang mga batang ito. Si reklamo ni Ging de Gracia kay Marco. Pagkatapos ng 2 araw, hindi sila normal. Marahil ay kailangan silang dalhin sa isang child psychologist. Ang salitang hindi normal ay nagpinga sa galit ni Marco. Pinalayas niya si Gingan de Gracia. Ang bahay ay muling nahiwan sa mga kamay ni Manang Celia, na palihin na nagaglalak sa bawat pagkabigo. Sinabi ko na nga ba, Sir, nasobrahan sa konsente ni Lira ang mga yan. Sabi niya habang pinupunasan ang isang mamahaling florera. Hinahanap puloy ang maling paalaga. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang maliit, ngunit malinis na apartment, sa likod ng isang tahimik na kalye, natagpuan ni Lira ang isang pansamantalang kanlungan. Ang tahanan ni Aling Nena ay simple lang, isang sala na nagsisilbi ring kainan, isang maliit na kusina at 2 kwarto.
ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng init at kabaitan. Dito ka, muna Hija, sabi ni Aling Nena habang inihahahain ng isang mangkok ng mainit na sopat. Huwag mong isipin ang bayad. Ang mahalaga ay may matutuluyan ka. Naku, Aling Nena, nakakahiya po. Sobra na po ang tulong ninyo. Sabi ni Lira. Ang mga mata ay namamaga pa rin sa kaiiyak. Ano ka ba? Ang tulong hindi sinusumbat, ngumiti ang matanda. Saka, sa totoo lang ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Hindi naintindihan ni Lira ang sinabi nito hanggang sa bumukas ang pinto ng isang kwarto at lumabas ang 3 bata na tila mga usa na mainat na sumisilip. Isang batang lalaki na mga 6 na taong gulang. Isang mas maliit na lalaki na siguro'y 4 at isang paslit na babae na halos 2 taon pa lang. Sila, ang mga apo ko, sa pamangkin, malungkot na paliwanag ni Aling Nena. Naulila noong nakaraang taon aksidente sa bus. Ako na lang ang natira sa kanila. Pansamantala, nasa pangangalaga ko sila habang inaayos ang mga papeles nila. Ang mga bata, si Juan, Pablo, ang panganay. Si Bernardo ang makulit at si Maria Fernanda, ang bonso ay mahiyain at laging may lungkot sa kanilang mga mata. Nang gabing iyon hindi mapakali si Lira. Pinig niya ang mahinang pag-ubo ni Maria Fernanda mula sa kabilang kwarto. Ang tunog na yon ay pamilyar, isang tunog na gumigising sa kanyang maternal instinct. Dahan siyang bumangon. Kumuha siya ng Dextaporob mula sa maliit na first aid kit ni Aling Nena at pumasok sa kwarto. Maingat niyang ipinahid ito sa dibdib at likod ng natutulog na bata. Kumuha rin siya ng isang maliit na unan para bahagyang iangat ang ulo nito. Kinabukasan, si Aling Nena ay nagulat nang makita ang pagbabago. Aba, imala. Hindi umubos si Nen kagabi, sabi niya. Mula sa araw na yon, unting nabuhos ang atensyon ni Lira sa 3 bata. Tinuruan niya si Juan Pablo na magsulat ng kanyang pangalan. Kinantahan niya si Bernardo para mapakalma ang pagiging malikot nito. Pinapakain niya si Maria Fernanda ng may pasensya. Isang hapon, habang naglalaro sila sa maliit na bakuran, nakita ni Lira ang asul na palangga ng hiniram niya noon. Nakatago ito sa isang sulok. Kinuha niya ito, nilinis at nilagyan ng tubig. Sinong gustong maglaro ng bangka? Masayang tanong niya. Ang 3 bata na dati laging tahimik ay biglang nagkaroon ng sigla. Unahan sila sa paglalagay ng mga dahon at maliliit na bato. Sa palangga na, nagpapanggap ng mga bako ito. Ang kanilang mga halakhak ay umaling langaw sa maliit na bakuran. Pinanood sila ni Aling Nena mula sa bintana. Ang mga mata ay naluluha sa pasasalamat. Si Lira na dumating na wasak ang puso ay hindi lang nakahanap ng kanlungan. Siya mismo ang naging kanlungan para sa 3 batang ulila na uhaw sa pagmamahal. Sa mga sandaling iyon, habang pinagmamasdan ang kadalakan ng 3 bata, pansamantalang nakalimutan ni Lira ang sarili niyang sakit. Ngunit tuwing sapit ang gabi, sa katahimikan ng kanyang higaan, bumabalik ang lahat. Ang mga alani na Leo at Leon, ang kanilang amoy, ang kanilang ngiti, ang kanilang yakalit para tanungin siya na saan ka na Lira. At sa bawat gabi, tahimik siyang umiiyak, nagdarasal na sana, kahit na saan man sila ay nasa mabuti silang kalagayan. Hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang marangyang kulungan ng kalungkutan, ang kambal
ay nagdasal din ng parehong bagay sa paraang alam lang nila sa pamamagitan ng luhang walang katapusan. Ang sumunod na linggo, sa mansyon ng mga Vasquez ay isang ikot na palabas ng Kabiguan. 2 pangyaya mula sa iba't ibang ahensya ang dumating at umalis na parang mga multo. Ang una, isang daladang mas bata pa kay Lyra ay mas maraming oras ang ginugo sa selfie kasama ang kambal para i-post sa kanyang social media kaysa sa aktwal na pag-aalaga. Umalis ito matapos masigawan ni Marco nang mahuli niya itong pinapainom ng malamig na gatas si Leo diretso mula sa ref. Ang pangalawa ay isang mas matandang babae na may rekomendasyon mula sa isang kilalang pamilya. Mabait siya, ngunit mabagal at malilimutin. Ilang beses niyang naiwan na basa ang lampin ng kambal na naglasutas sa mas malalang pamumula at pantal sa kanilang balat. Ang bahay ay amoy gatas na maasim at ihi. Sa bawat pagpalit ng nyaya, lalong lumalala ang kalagayan ni Leo at Leon. Pumayat sila ng husto. Ang dating mula nilang mga pisngi ay namutla. Ang kanilang mga mata, na dati puno ng kisla, ay naging malungkot at laging tila naghahanap. Ang iyak nila ay hindi na malakas at puno ng buhay. Ito'y naging isang mahinang ngingoy. Isang tunog ng pagsuko. Isang gabi, hindi na natiis ni Marco ang tunog na yon. Pumasok siya sa nursery. Nakita niya ang kambal na nakahiga sa kanilang mga kuna, gising nakatitig lang sa kawalan. Walang luha, walang init. Para silang dalawang manikang nawalan ng buhay. Ang eksenang yon ay masakit pa kaysa sa pinakamalakas nilang pag-iyak. Kinabukasan, naroon si Mang Kiko sa garahe pinupunasan ng itim na Mercedes-Benz na minana pa ni Marcos sa kanyang ama. Ilang araw na niyang pinagmamasdan ang unting pagguhon ng lahat sa loob ng bahay. Narinig niya ang bawat iyak. Nakita niya ang bawat yayang pumasok at lumabas. Ang kanyang puso na matagal nang tapat sa pamilya Vasquez ay hindi na makatiis. Nang makita niyang bumaba si Marco bihis na para pumasok sa opisina, nilapitan niya ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig bahagya hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa bigat ng kanyang sasabihin. Sir Marco, magalang ngunit maratag niyang sabi. Ano iyon, Mang ko? Nagmamadali ako. Sagot ni Marco. Hindi man lang ito tinitingnan habang inaayos ang kanyang kurbata. Tungkol po sa kambal, pagpapatuloy ng matanda. Hindi niya hinintay ang permiso ng amo. Hindi po sila okay, sir. Alam ko irritabling sagot ni Marco. Ano sa tingin mo ang ginagawa ko? Araw akong naghahanap ng solusyon. Sir, ang hinahanap niyo po ay yaya diretsahang sabi ni Mang Kiko. Tinitingnan ng diretso ang amo sa mga mata. Ang kailangan po ng mga bata ay si Lyra. Natigilan si Marco. Pinitawan niya ang kanyang kurbata at hinarap ang matandang driver. Mang Kiko, wag mong saklawan ang hindi mo trabaho. Isa kang driver. Manatili ka sa garahe. Hindi natin si Mang Kiko. 3 totoo na siyang nagsisilbi sa mga Vasquez. Nakita niyang lumaki. Si Marco. Minahal niya si Don Ricardo na parang kapatid. May karapatan siyang magsalita. Trabaho ko pong magmalasakit sa pamilyang ito. Sagot niya. Ang boses ay nanginginig na sa pigil na emosyon. At ang nakikita ko ngayon ay hindi na pagmamalasakit. Isang malaking pagkakamali ang pagpapaalis ninyo sa batang iyon. Hindi po ganito ang pagtrato ni Don Ricardo sa mga taong may tunay na puso. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang ama
ang siyang tuluyang nagpasiklab sa galit ni Marco. Ang lahat ng kanyang frustrasyon sa negosyo sa pagiging ama sa pagiging anak ay sumabog. Wala kang alam, sigaw niya kasabay ng malakas na paghampas ng kanyang kamao sa bubong ng kotse. Ang ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ng papa ko na parabang kilalang. Kilala mo siya kaysa sa akin. Nagulat si Marco sa sarili niyang lakas. Ang hampas ay nagdulot ng maliit na yupi sa makintab na metal. Ngunit hindi yun ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa loob ng kanyang opisina na tanaw, mula sa garahe, ang vibration mula sa paghampas ay nagpagulong sa isang bagay sa kanyang mesa ang nakakwadlong litrato, ang kanyang ama. Nahulog ito, sahig, na may malakas na tunog ng nababasag na salamin. Tumahimik ang lahat. Tumingin si Marco sa direksyon ng kanyang opisina. Ang galit ay unting napalitan ng pagkagulat. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mang Kiko. Ang matanda ay hindi natakot. Nakatingin ito sa kanya na may lungkot at awa. Pagkatapos ay tumingin ito sa nabasag na larawan sa sahig ng opisina. Baka po kayo, Sir Marco, ang hindi na nakakakilala sa ama ninyo. Mahinang sabi ni Mang Kiko. At baka po nakakalimutan na ninyo kung ano ang tunay na halaga ng mga bagay. Pagkasabi nito, tumalikod si Mang Kiko at ipinagpatuloy ang pagpupunas sa kotseng may upuan si Marco na nakatayo tulala at biglang naramdaman ang bigat ng kanyang pagmamataas. Isang bigat na kasinsakit ng mga bubog na ngayon ay nakakalat sa paanan. Narawan ng kanyang ama. Gabi. Ang mansyon ay balot sa isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa pinakamalakas na inay. Hindi makatulog si Marco. Nakaupo siya sa dilim ng kanyang opisina. Ang nabasag na larawan ng kanyang ama ay nakakalat pa rin sa sahig. Isang pisikal na representasyon ng kanyang nawasak na kontrol. Ang mga salita ni Mang Kiko ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Aka po kayo, Sir Marco, ang hindi na nakakakilala sa ama ninyo. Sa gitna ng katahimikan, isang tunog ang pumunit sa dilin. Isang ubo, mahina, tuyo at hirap. Napatayo si Marco. Tumakbo siya paakyat sa nursery. Nakita niya si Leo sa kunan nito naninginig. Ang maliit na dibdib ay hirap sa paghinga. Inipon niya ang noon nito. Aapoy ito sa lagnat. Habang karga niya si Leo, nagsimula ring umubo si Leon sa kabilang kuna. Parehong aapoy sa lagnat. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Marco. Isang takot na hindi pa niya naramdaman kailanman, Manang Silya. Sigaw niya ang boses ay puno ng panik. Tumating ang mayordoma. Kinukusot pa ang mga mata. Sir, ano po yon? May lagnat sila mataas. Tumawag ka ng doktor na sir. Baka po, sinisipon lang. Punasan ko na lang po ng maligamgam na tubig. Sagot ni Manang Celia na halatang walang ideya sa bigat ng sitwasyon. Hindi sigaw ni Marco. Ang pagtitimpi ay tuluyan ng nawala. Dalhin natin sila sa ospital. Nayon na ang biyahe patungo sa emergency room ay isang malabong bangungot. Si Marco, na laging kalmado sa harap ng mga krisis sa negosyo ay ngayon ay parang isang nawawalang bata. Mahigpit na yakap ang dalawang nanginginig na sanggol sa likod ng kanyang kotse habang si Mang Kiko ay mabilis na nagmamaneho sa mga walang laman na kalsada ng gabi. Sa ospital, ang lahat ay kumilos ng mabilis. Ang mga nurse ay kinuha
ang kambal mula sa kanyang mga bisig. Isinubod sila sa isang kwarto. Naiwan si Marco sa pasilyo, nakasandal sa malamig na pader. Ang puso niya ay dumadagundong na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang absolutong kawalan ng kapangyarihan. Lumabas si Doc Reyes, matagal ng pediatry siya, ng kambal. Ang mukha ay seryoso. Doc, kumusta sila? Halos hindi nakapagsalitang tanong ni Marco. Stable na sila ngayon. Marco, pinigyan na namin ng gamot para bumaba ang lagnat at tinutulungan na rin silang huminga paliwanag ng doktor. Pero kailangan nating pag-usapan ang sanhi nito. Hindi ito ordinaryong trangkaso. Ang mga anak mo ay may malalang respiratory infection na pinalala ng matinding stress. Stress. Pasanggol pa lang sila. Anong stress ang mararanasan nila? Naguguluhang tanong ni Marco. Tinitigan siya ni Dr. Reyes ng diretso sa mata, ang tingin ay may halong awa at prank pagsuvi. Marco, tiningnan ko ang records nila. Mula nang isilang sila hanggang 3 linggo na ang nakalipas, sila ay malulusog na mga sanggol. Oo, may mga maliliit na iso tulad ng reflux at kali. Pero lahat yon ay nawala. Anong nagbago? 3 linggo na ang nakalipas. Alam ni Marco ang sagot. Ang kanyang lalamunan ay natuyo. Ang angyayan nila, pinaalis ko. Tumango ang doktor na parabang kumpirmado na ang kanyang hinala. Sino ang nag-aalaga sa kanila ngayon? Nakailang palit na ako. O nga professional mula sa ahensya. Marco, malumanay na sabi ni Dr. Reyes. Ang mga anak mo ay dumaranas ng tinatawag na severe separation anxiety. Ang katawan nila ay sumusuko dahil sumuko na ang kanilang mga puso. Ang stress ng pagkawala ng taong itinutiuring nilang ina ay nagpahina sa kanilang immune system. Kaya ang simpleng siton, naging isang malubhang infeksyon. Ang ugat ng sakit nila ay hindi virus, Marco. Ang ugat nito ay kalungkutan. Ang bawat salita ng doktor ay parang isang suntok sa sikmura ni Marco. Pero yaya lang siya para sa marahil. Pero para sa 2 sanggol na iniwan ng kanilang tunay na ina, para sa kanila siya ang kanilang ina. Mariing, sabi ng doktor, at kinuha mo siya sa kanila. Naiwang tulala si Marco. Pumasok siya sa silid ng kanyang mga anak. Nakahiga sila sa magkahiwalay na kuna, parehong may nakakabit na suwero at oxygen tubig sa kanilang maliliit na ilong. Ang tunog lang ng mga monitor ng ospital ang maririnig. Sila ay napakaliit, napakarupok at sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng pagal ng kanyang pagmamataas. Walang halaga ang kanyang yaman, ang kanyang pangalan, ang kanyang mansyon. Sa harap ng kanyang 2 anak na nagdurusa, isa lang siyang ama na biglo. Ako ang may kasalanan. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Lumapit ang isang head nurse, isang babaeng nasa mga 60 anyos na may mga guhit ng karunungan at karanasan sa mukha. Siya si Nurse Elena. Hindi lang po gamot ang kailangan ng mga anak ninyo, sir. Sabi niya sa isang mahinahon, ngunit matatag na tinig. Habang inaayos ang kumot ni Leon, tumingin lang si Marco sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagod at pagsisisi. Sa 30 anyos ko dito sa pediatric ward, pagpapatuloy ni Nurse Elena, kabisado ko na ang iyak ng isang batang nangungulila.
Pero ang mas nakakatakot, sir, ay ang katahimikan nila. Kapag ang isang sanggol ay tumigil ng umiyak, ibig sabihin, tumigil na rin siyang umasa. Tumingin siya ng diretso kay Marco. Ang mga bata ay hindi lang may sakit sa katawan. Sila ay namamatay sa lungkot. Hanapin ninyo ang ina nila. Ang mga salitang iyon, namamatay, sa lungkot ay tumama, kay Marco nang may bigat ng 1,000 tonelada. Hindi na ito opinyon ng isang doktor o pangaral ng isang driver. Ito ay isang babala mula sa puso ng isang taong nakasaksi na nang hindi mabilang na himala. At trahedya. Ito ang katotohanan. Tumingin si Marcos sa kanyang mga anak. At sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita ang kahihiyan ng isang palanggana. Ang nakita niya ay ang pag-ibig na ipinagkait niya ang kaligayang winasak niya at ang iisang lunas na kailangan niyang hanapin anuman ang maging halaga nito. 2 araw na balik si Marco sa ospital, nabubuhay sa kape at sa manipis na hibla ng pag-asa. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak sa likod ng salamin ng intensive care units kung saan inilipat si Leo dahil sa hirap nitong paghinga. Ang bawat beep ng monitor ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot na ang kanyang mukha ay hindi naahit. Ang imahe ng makapangyarihang CEO ay naglaho. Ang natira ay isang amang pagod at puno ng takot. Sa 3 araw, habang nakaupo sa malamig na sahig ng pasilyo, nilapitan siya ni Mang Kiko. May dalang isang supot ng mainit na pandesal at isang baso ng kape. Sir Marco, kumain po muna kayo. Alok ng matanda. Tumingin si Marco sa tapat na driver. Ang mga mata nito ay hindi nanguhusga, kundi puno ng pag-aalala. Sa taong yon na minsang minata niya nakita ni Marco ang isang pader na maaari niyang sandalan. Mang Kiko, basag ang kanyang boses. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Ang pagdamit lang to ay nagpatigil kay Mang Kiko. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang salitang iyon mula kay Marco na may kasamang tunay na paggalang at pangangailangan. Ano po yon, sir? Hanapin natin si Lira. Sabi ni Marco, ang bawat salita ay mabigat sa pagsisisi. Hindi ko alam kung saan siya hahanapin, pero kailangan siya ng mga anak ko. Kailangan ko siya. Tumango si Mang Kiko. Alam niya na sa bahay po siya ni Aling Nena. Ang kapitbahay sa kanto. Nakita ko po siyang pumasok doon noong umalis siya. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Marco. Dalhin mo ako doon. Ngayon na. Ang biyahe ay maikli lang sa distansya, ngunit para kay Marco, ito ay isang paglalakbay patungo sa ibang mundo. Habang ang kanyang mamahalihing kotse ay maingat na dumadaan sa makikitid na eskinita ng barangay, nakita niya ang isang buhay na simple at payak. Mga batang naglalaro sa kalsada. Mga inang nagchitsis minsan sa harap ng kanilang mga bahay. Mga sampayang puno ng damit na sumasayaw sa hangin. Ito ang mundong pinagmula ni Lira, isang mundong hinusgahan niya ng walang unawa. Itinuro ni Mang Kiko ang isang maliit na apartment na may pinturang asul. Uminga ng malalim si Marco bago bumaba. Habang papalapit siya sa gate, narinig niya ang isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig, halakhak. Totoong masayang halakhak ng mga bata. Sumilip siya sa siwang ng gate. At doon sa maliit na bakuran, nakita niya ang isang eksenang sumaksak sa kanyang puso. Nakaupo si Lira sa isang maliit na bangko na papaligiran ng 3 bata. Pinupunasan niya
ang sipon ni Maria Fernanda. Habang tumatawa, sa isang kwentong isinasalaysay ng maliit na si Bernardo, si Juan Pablo naman ay ipinapakita sa kanya ang isang eroplanong papel na ginawa nito. Sa gitna nila, naroon ang aso na palanggana. Ngunit ngayon, hindi ito lalagyan ng paligo. Puno ito ng tubig at ang tatlong bata ay masayang nagpapalutang ng mga dahon na nagsisilbing mga bangka. Si Lyra ay nakangiti, isang nangiting nagmumula sa puso. Isang nangiting nagbibigay buhay sa lahat sa paligid niya. Nakita ni Marcos sa kanya, hindi ang isang yaya, kundi isang ina, isang ilaw. At sa sandaling iyon, naintindihan niya ng buo ang kanyang nawala. Hindi lang isang tagapag-alaga ang pinalayas niya. Pinalayas niya ang mismong puso, ang kanyang tahanan. Dahan niyang itinulak ang gete. Ang kalawangin nitong tunog ang nagpatigil sa kanilang tawanan. Napalingon si Lyra. Ang naniti sa kanyang labi ay naglahon na palitan ng gulat. Pagkatapos ay ng pag-iingat. Mabilis na tumayo ang tatlong bata at nagtago sa likod niya na parabang si Marco ay isang halimaw na handang manakit. Ang simpleng kilos na yon ay isa na namang patalin sa dibdib ni Marco. Si Sir Marco, nanginginig ang boses ni Lyra. Lumapit si Marco, bawat takbang ay mabigat. Huminto siya ilang talampakan. Mula sa kanila ang mga matatay na katuon kay Lyra. Lyra, sabi niya, ang boses ay taos. Kumusta na? Kumusta na po sila? Tanong niya. Ang pag-aalala para sa kambal ay mas malakas pa kaysa sa sarili niyang sakit. Nasa ospital sila, sagot ni Marco, at nakita niya ang panlalaki ng mga mata ni Lyra at ang pagputla ng kanyang mga labi. Si Leo ay nasa ICU. Sabi ng doktor, may sakit sila dahil sa lungkot. Hindi napigilan ni Lyra ang isang hikbi. Tinakpan niya ang kanyang bibig. Ang mga mata ay napuno ng luha. Ang balitang yon, ang pinakamatinding kinatatakutan niya. Lyra, nandito ako dahil kailangan kong humingi ng tawad. Pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay tuluyan ng nabasag. Ang pagmamataas na minsan ay bumalot sa kanya ay parang isang balat na unting natutok. Naging isa akong gago. Isang walang kwentang ama. Isang taong nabulag sa pera at sa tingin ng ibang tao. Pinakinggan ko ang pad ko. Hindi ang puso ng mga anak ko. Pinakawalan ko ang pinakamahalagang bagay sa buhay nila. Pinakawalan kita. Lumungod si Marco sa lupa sa harap ni Lyra at ng tatlong batang ulila. Ang mamahalin niyang pantalon ay narumihan sa lupa, ngunit wala na siyang pakialam. Parang awa mo na, Lyra, pagmamakaawa niya ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Patawarin mo ako at bumalik ka na, please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Hindi para sa akin, kundi para kina Leo at Leon. Namamatay sila, Lyra, at ikaw lang ang makakapagligtas sa kanila. Nakatitig lang si Lyra, hindi makapagsalita. Ang puso niya ay nagdurugo para sa kambal. Ngunit nakatingin din siya sa tatlong batang mahigpit na nakakapit sa kanyang palda. Sila rin kailangan siya. Paano? Paano po sila, mahinang tanong ni Lyra? Itinuturo ang tatlong bata sa likod niya. Tumingin si Marco sa kanila. At sa mga mata ng mga batang iyon, nakita niya ang parehong pangangailangan na nakita niya sa mga mata ng sarili niyang mga anak. Sila rin, sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng bagong determinasyon. Kung babalik ka, Lyra, ipinapangako ko hindi mo sila pababayaan.
hahanapan ko kayo ng isang bahay na malapit sa amin. Ako ang bahala sa pag-aaral nila, sa pagkain sa lahat ng pangangailangan nila. Akupin ko sila, Lyra. Basta-basta wag mo lang iiwan ang mga anak ko. Ang alok ay hindi isang suhol, kundi isang desperadong solusyon mula sa isang taong handa ng gawin ang lahat para itama ang kanyang pagkakamali. Nakatayo si Lyra, na sa gitna ng dalawang mundo. Sa gitna ng 5 batang nangangailangan sa kanya, ang puso niya ay nahahati. Kailangan ko po itong pag-isipan. Mahina niyang sagot ang isi ay gulo. Ang daan sa pagpapakumbaba ay narating na ni Marco. Ngayon ang daan, pabalik sa pag-asa, ay nakasalalay na sa desisyon ng babaeng minsan niyang itinabo. Hindi na aksaya ng panahon si Lyra pagkatapos ng mabilis, ngunit taos-pusong pag-uusap nila ni Aling Nena, na nagbigay sa kanya ng basbas at pangakong babantayan ng 3 ulila sumama na siya kay Marco. Siya, sabi ni Aling Nena. Bago siya umalis habang hawak ang kanyang kamay. Ang puso, hindi mo maaring hatiin pero kaya mo itong palakihin. May sapat na espasyo dyan para sa 5 bata. Ang mga salitang yon ang naging baon ni Lyra sa biyahe patungo sa ospital. Sa loob ng kotse, walang nagsasalita. Si Marco na nagmamaneho ay panakanakang sumusulyap sa kanya. Ang mukha ay puno ng mga salitang hindi niya masabi. Si Lyra naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Ang dibdib ay kumakabog sa halong kaba at pananabik. Salamat, Lyra, sa wakas ay ibabasag ni Marco sa katahimikan. Para po sa mga bata. Mabilis niyang tugon isang paalala sa sarili at sa lalaking katabi na ang tanging dahilan niya ay ang kambal. Pagdating sa ospital, sinalubong sila ni Nurse Elena. Ang kanilang mga mukha ay pagod, ngunit bahagyang gumaan nang makita si Lyra. Mabut na parito ka, sabi ni Dr. Hindi maganda ang umaga nila. Payaw pa rin kumain at halos hindi na gumagalaw. Dinala nila si Lyra sa silid. Sa likod ng salamin, nakita niya sina Leo at Leon. Ang puso niya ay tila piniga. Mas payat sila kaysa sa huli niyang pagkikita, ang kanilang balat ay mas maputla. Nakakabit sa kanila ang mga tubo at wire. Ang dating masiglang mga sanggol ay tila mga aninong nakahiga sa puting kama. Subukan mong pumasok, sabi ni Nurse Elena. Binuksan ang pinto. Dahang humakbang si Lyra papasok. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang amoy ng ospital ay nakakasulasok, ngunit hindi niya ito ininda. Ang kanyang buong atensyon ay nasa 2 kuna. Una niyang nilapitan si Leon. Nakapikit ito, ngunit ang paghinga ay mababaw. Hinaplos ni Lyra ang maliit nitong kamay. Leon. Anak. Pulong niya, ang boses ay nanginginig at puno ng luha. Nandito na si Yaya. Nandito na si Lyra. Sa pagkarinig ng kanyang boses, isang bagay ang nagbago. Ang mga pilit mata ni Leon ay bahagyang bumalaw. Isang maliit na tunog ang lumabas sa bibig nito, isang nguy-nguy ng pagkilala. Sunod niyang nilapitan si Leo. Mas malubha ang kalagayan nito. Nakadilat ang mga mata, ngunit walang nakikita, nakatitig lang sa kawalan. Hinaplos ni Lyra ang noon nito at marahang inalis ang ilang hiblan ng buhok. Nagsimula siyang humuni ang luma at pamilya na oyay na laging nagpapatulog sa kanila. Matulog ka na, bunso. Ang inaamoy wala pa. Sa unang nota ng kanta ang titig ni Leo ay nagbago.
Dahan itong lumingon sa direksyon ng tunog. Ang kanyang mga mata, na kanina walang buhay, ay unting nagkaroon ng kislap. Nakita niya si Lyra, at pagkatapos isang himala ang naganap. Isang maliit bahagya, ngunit totoong nangiti ang sumilay sa mga labi ni Leo. Ang kanyang maliit na kamay na kanina, walang lakas, ay gumalaw, at sinubukang abutin si Lyra. Sa labas ng silid nakatayo si Marco katabi si Dr. Ace. Pareho silang hindi makabaniwala sa kanilang nakikita. Ang monitor ng puso ni Leo na kanina mabagal at irregular ay nagsimulang mag-beep sa isang mas matatag at normal na ritmo. Hindi ka paaniwala, bulong ni Dr. Ace. Para siyang isang halaman na biglang diniligan. Ang presensya mo ang lunas na hindi kayang ibigay ng siyensya. Pumasok si Lyra sa pagitan ng dalawang kuna. Hinawakan niya ang kamay ni Leo sa kanan at ang kamay ni Leon sa kaliwa. Hindi na kayo iiwan ni Yaya. Umiiyak niyang sabi. Pangako. Ang sumunod na oras ay napuno ng maliliit na himala. Sa tulong ni Lyra, uminom ng kaunting gatas si Leon sa unang pagkakataon sa loob ng 3 araw. Si Leo ay payapang nakatulog sa unang pagkakataon nang hindi nangangailangan ng sedative. Ang pag-asa ay muling nabuhay sa loob ng silid na iyon. Nakatayo si Marco sa isang sulok. Isang tahimik na saksi sa lahat. Ang bawat ngiti ng kambal kay Lyra ay isang sampal ng katotohanan sa kanya. Isang masakit na paalala ng kanyang pagkakamali. Ngunit ang sakit ay may kasamang matinding pasasalamat. Si Lyra, ang anghel ng kanyang mga anak. Habang payapa ang lahat, biglang bumukas ang malakas ang pinto. Isang babae ang pumasok nakasuot ng isang eleganteng puting bestida na tila hindi bagay sa isang ospital. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang mukha ay puno ng mamahaling makyot at ang hangin ay napuno ng amoy ng kanyang pabango. Siya si Isabel, ang dating asawa ni Marco. Ang ina ng kambal. Marco, darling, I'd come as soon as I saw your mother post on Facebook. Oh my God, what happened to my babies? Sabi niya sa isang malakas at aalang tinig, ngunit ang kanyang mga mata ay mas nakatuon sa kanyang telepono. Hindi siya pinansin ng kambal. Ang atensyon nila ay nakalira pa rin. And who is this? Tanong ni Isabel. Ang kaniyang tingin ay lumipat kay Lyra, puno ng pagtataka at bahagyang pagkamuhi. Tiningnan niya si Lyra mula ulo hanggang paa. Napansin ang simpleng damit at ang bakas ng pagod sa mukha nito. Bago pa man makasagot si Marco, lumapit si Isabel sa ni Leo. Come to mommy, baby. Sabi niya susubukang kargahin ang bata. Ngunit si Leo, na kanina lang ay kalmado na, ay biglang umaray at umiyak. Ilit niyang inaabot ang kamay kay Lyra. Ang mukha ay puno ng takot. Natigilan si Isabel. Hinarap niya si Marco. What's wrong with him? At sino ba talaga yan? Mariin niyang tanong, ang daliri ay nakaturo kay Lyra. Napatayo si Marco sa pagitan nilang dalawa. Ang himala ng pagbabalik ay tapos na. Isang bagong bagyo ang paparating at sa gitna nito ay si Lyra na mahigpit na hawak ang mga kamay ng dalawang batang tanging sa kanya lang kumikilala bilang kanilang ina. Makalipas ang 1 linggo, milagrong nakalabas ng ospital ang kambal. Ang kanilang paggaling ay mabilis at hindi ka panipaniwala.
Isang bagay na ipinagpasalamat ni Dolores sa walang sawang pag-aalaga ni Lira. Ang mansyon ng mga Vasquez ay muling napuno ng buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang mabigat na anino ng tensyon. Kaya ng inaasahan dumating si Isabel. Ang kanyang mga pagdalaw na sinimulan niya sa ospital ay naging mas madalas. Tumarating siyang may dalang napakaraming mamahaling laruan at damit mga bagay na hindi naman pinapansin ng kambal. Ang bawat pagbisita ay isang palabas para sa kanyang social media, kumukuha ng mga litrato kasama ang mga anak na may caption na Mother's Love at Family First. Ngunit sa sandaling maibaba, ang telepono, ang kanyang atensyon ay nawawala. Para kay Lira, ang bawat pagdating ni Isabel ay parang isang pagsubok sa kanyang pasensya. Tinitiis niya ang mga masasakit na tingin, ang mga patutsyadang komento. Siguraduhin mong organic ang pinapakain mo sa kanila, ha? Baka, kung ano lang yan, galing palengke, sabi ni Isabel, isang araw, habang pinapanood, si Lirang nagpapakain sa kambal. Yaya yung damit ni Leon, hindi bagay sa kulay ng balat niya. Wala ka bang task komento niya sa ibang araw? Sa likod ng lahat ng ito, naroon si Manang Celia, na parang isang ahas na naghihintay ng pagkakataong tumuklaw. Nakita niya ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae at ginamit niya ito para sa sariling kapakanan. Nako, Senora Isabel, bulong niya isang hapon habang aabot ng news. Mabuti na lang po at lagi kayong nandito. Yang si Lira po kasi masyadong kampante. Minsan nga po naririnig ko siyang tinatawag na anak ang kambal. Parang inaangkin na po niya ang mga salitang iyon, ang nagsilbing gasolina sa apoy. Isang Sabado ng hapon habang si Marco ay nasa isang mahalagang pulong, sumiklab ang lahat. Tumading si Isabel, hindi lang para bumisita. May dala siyang maleta. I decided, I'm moving back in for a while to take care of my children. Deklarasyon niya na ikinagulat ni Lira at manang siya. Senora, nagsimulang malsalita si Lila. Huwag mo akong tawaging Senora at huwag mo akong pakialaman. Mataray na sagot ni Isabel. Ako ang ina. Ako ang mas may karapatan dito. Pumunta siya sa sala kung saan naglalaro sina Leo at Leon sa sahig, kasama si Lira. Masaya nilang pinagpapatong ang mga building blocks. That's enough. Sabi ni Isabel, kinuha ang mga laruan. It's time for your French lessons. Naglabas siya ng isang tablet at sinubukang paupuin ang kambal sa harap nito. Umiyak si Leon. Ayaw niya. Lumapit ito kay Lira at yumakap sa kanyang binti. Puntibe, spoiled. Sigaw ni Isabel, pilit na hinihila si Leon palayo kay Lira. Ano bang ginawa mo sa mga anak ko? Ginawa mo silang dependent sa'yo. Nagmamahalan lang po kami. Mahinang sagot ni Lila. Pinapakalma si Leon. Pagmamahal o pagmamanitula. Baka naman, may plano kang angkinin. Hindi lang ang mga anak ko, kundi pati na rin ang lahat ng mayroon kami. Ako, saan ni Isabel? Ang boses ay tumataas na. Sa puntong yon, hindi na napigilan ni Lira ang sarili. Ang pagmamahal po, hindi plano. Nararamdaman po yan, at nararamdaman po ng mga anak ninyo kung sino ang tunay na nagmamahal sa kanila. Ang katotohanan iyon ay parang isang sampal kay Isabel. Ang kanyang pagkukunwari ay nabakbak at ang lumabas ay purong galit at inggit. How dare you? Sigaw niya.
Mabilis niyang hinablot si Leon mula sa pagkakayakap nito kay Lyra. Umiyak ng malakas ang bata, nanginginig sa takot. Bitawan niyo po siya. Nasasaktan po siya. Pakiusap ni Lyra. Sinusubukang bawiin ang bata. Huwag mo siyang hawakan. Anak ko siya. Sa gitna ng kanilang paghahatakan, sa sobrang galit at frustrasyon, isang bagay ang ginawa ni Isabel na nagpatigil sa buong mundo. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinambal ng malakas si Lyra. Pak! Ang tunog ay umalingaw-maw sa buong sala. Natigilan si Lyra, hindi sa sakit, kundi sa gulat. Si Leon ay lalong humagulgol. Kahit si Leon, na tahimik lang sa isang sulok, ay nagsimulang umiyak. Damanalan. Isang malakas na boses ang pumuno sa silid. Si Marco. Nakatayo siya sa may pintuan ng muka ay madilim sa galit. Nakita niya ang lahat. Ang pulang marka ng kamay sa pisngi ni Lyra. Ang takot sa mukha ng kanyang mga anak. Mabilis siyang lumapit at kinuha si Leon mula kay Isabel. Agad niyang ibinigay ito kay Lyra na siyang agad na yumakap sa bata at pinatahan. Marco, darling. Liz, woman. Nagsimulang magpaliwanag si Isabel. Nakita ko ang lahat. Isabel, putol ni Marco. Ang boses malamig na parang yelo. Nakita ko kung paano mo sinaktan ng mga anak ko at ang babaeng nagligtas sa kanila. Humarap siya kay Isabel. Sinabi mo na ikaw ang ina. Ang isang ina, hindi sinasaktan ang kanyang mga anak. Ang isang ina, alam kung ano ang nagpapasaya sa kanila. Ang isang ina, hindi sila iniiman. At higit sa lahat, dagdag ni Marco, ang tingin ay matalimang ina ng mga anak ko ay nandito na at hindi ikaw yon. Bawat salita ay parang isang punyal sa puso ni Isabel. At ikaw manang Silya, maling ni Marcos, sa mayoduma na tahimik na nanonood sa isang sulok. Akala mo ba, hindi ko alam ang mga ginagawa mo? Sa pagkakataong yun, lumapit si Mang Kiko may dalang isang maliit na sobre. Sir Marco, ito na po yung mga resibo mula sa shop. Pinuksan ni Marco ang sobre at inilabas sa aarang ilang papel. Ang mga alahas na nawala sa kwarto ni Isabel. Ang mamahaling relo na nalaglag ko raw. Lahat na kapangalan. Sa'yo, ibinato niya ang mga resibo sa paanan ni Manang Silya. Umalis ka. Ngayon din. Namutla si Manang Silya at walang imik na tumakbo palabas. Hinarap, muli ni Marco, si Isabel. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na. Bibigyan kita ng sustento para sa mga bata. Pero ang karapatan mong maging ina nila, matagal mo ni isinuko. Naiwang tulala si Isabel, talunan. Tiningnan niya ang kambal na ngayon ay payapang nakakapit kay Lyra na parabang si Lyra ang kanilang kutalaban sa lahat ng panganib. Sa wakas, naintindihan niya. Natalo siya hindi dahil sa pera o kapangyarihan kundi dahil sa isang bagay na hindi niya kailanman naibigay ang tunay. At walang kondisyong pagmamahal. Walang salitang lumabas sa bibig, tumalikod si Isabel at tahimik na umalis. Dala ang bigat ng kanyang pagkatalo. Nang mawala na siya ang natira sa sala, ay sina Marco, Lyra at ang dalawang bata. Tumingin si Marco kay Lyra sa pulang marka sa pisngi nito. Puno ng pagsisisi. Dahan niyang inabot ang kanyang kamay at marahang hinaplos. Ito. Patawarin mo ako, Lyra. Pulong niya. Dahil sa akin, nasaktan ka na naman. Umiling si Lyra, ang mga mata ay naluluha. Ngunit matatag.
Okay lang po ako, sir. Ang mahalaga, okay na po sila. Sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan pagkatapos ng bagyo, isang bagong unawa ang nabuo sa pagitan nila. Hindi na sila, amo at yaya. Sila ay dalawang taong isa ng pagmamahal para sa dalawang batang nagturo sa kanila kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya. Ang alis ni Isabel at Manang Sia ay nag-iwan ng isang kakaibang katahimikan sa mansyon. Ito ay hindi ang katahimikang puno ang tensyon, kundi isang katahimikang malinis na parabang isang bahay na nilinis pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Nagkaroon ng espasyo para sa paghinga para sa paghilom. Nang gabing iyon matapos mapatulog ang kambal na payapa sa kanilang mga kuna, nagkita sina Marco at Lira sa sala. Nagtimplas si Lira ng 2 tasa ng mainit na tsa at inilapag sa mesa. Umupo ka Lira, sabi ni Marco. Ang boses ay malumanay. Hindi ka na lang yaya dito. Pahadi ka na ng pamilyang ito. Naupo si Lira, bahagyang nahihiya pa rin sa bagong antas ng kanilang relasyon. Mahaba ang katahimikan sa pagitan nila, hindi dahil sa pagkailang, kundi dahil sa dami ng mga bagay na kailangang sabihin, ngunit hindi alam kung paano sisimulan. Yung pangako ko sa ubasag ni Marcos sa katahimikan, tutuparin ko. Kinabukas, totoo. Sa kanyang salita, personal na inasikaso ni Marco ang lahat. Naghahanap siya ng isang maliit, ngunit maayos, na bahay na may 3 kwarto. 2 kanto lang ang layo mula sa kanyang mansyon. Mayroon itong maliit na hardin sa harapan at sapat na espasyo sa likod bahay para paglaruan ng mga bata. Sinamahan niya si Lira na sunduin sina Juan Pablo, Bernardo, Maria Fernanda at si Aling Nena. Ang tuwa sa mukha ng mga bata nang makita nila ang kanilang bagong tahanan ay hindi mabibili ng anumang salapi. May sarili kaming kwarto, sigaw ni Bernardo habang tumatakbo papasok. Lira, may puno ng mangga sa likod. Masayang balita ni Juan Pablo. Niyakap ni Aling Nena si Marco. Ang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat. Iho, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ang Panginoon na ang bahalang magbaliksaw ng kabutihan. Huwag po kayong magpasalamat sa akin, Aling Nena. Sagot ni Marco, ang tingin ay nasa kay Lira na abala sa pag-aasikaso kay Maria Fernanda. Utang ko po ito sa kanya. Ang sumunod na mga linggo ay nagkaroon ang isang bagong ritmo. Sa umaga, inihahatid ni Lira ang kambal sa mansyon ni Marco. Maghapon niya silang alagaan at sa hapon susunduin sila ni Marco para ihatid pabalik sa bahay ni Lira. Ngunit ang simpleng paghahatid ay unting naging mas mahaba. Nagsimula sa aabot lang sa pintuan, naging pagpasok para kamustahin ang ibang bata, hanggang sa naging pananatili para sa hapunan. Naging pamilyar na tanawin sa maliit na bahay ang isang Marco, daskwes na nakalilis ang manggas ng kanyang mamahaling polo. Nakaupo sa sahig at nakikipaglaro ng kotsehan hindi lang sa kanyang kambal, kundi sa lina. Siya ang taga-ayos ng mga silang laruan. Ang taga-abot ng bola kapag sumabit sa bubong. Ang taga-buhat kay Maria Fernanda kapag inaantok na. Nakikita ni Lira ang isang Marco na hindi niya pa nakikita noon. Isang Marco na nakangiti ng totoo. Tumatawa ng malakas at may kislat sa mga mata na hindi dulot ng tagumpay sa negosyo kundi ng purong kaligayahan. Isang gabi habang nag-uugas ng pinggan si Lira, pagkatapos ng hapunan, lumapit si Marco. Kumuha siya ng basahan at nagsimulang magpunas. Ako na po, Sir Marco. Nakakahiya po,
sabi ni Lila. Marco na lang, Lira. Please, pakiusap niya. At hindi nakakahiya ang tumulong sa pamilya. Tumingin si Lira sa kanya. Bakit po ninyo ginagawa ito? Dahil ito ang tama. Sagot ni Marco. At, dahil masaya ako dito sa inyo, sa inyong lahat. Isang Sabado, inimbitahan ni Marco ang buong pamilya sa kanyang mansyon para mag-swimming. Ang malaking pool na dati walang buhay ay napuno ng tawanan at tilangsik ng tubig. Nandoon si Marco sa gitna ng tubig. Pilit na pinagsasabay ang pagbalans kina Leon at Bernardo sa kanyang likod. Sa gilid ng pool, tinuturuan ni Lira si Maria Fernanda kung paano igalaw ang mga paa sa tubig. Habang si Juan Pablo ay nagbabasa ng libro sa ilalim ng lilin, si Aling Nena ay masayang naghahanda ng merienda. Pinanood ni Marco ang lahat ng ito. Ito ang pangarap ng kanyang ama. Para sa kanya, isang tahanang puno ng pagmamahal, hindi ng mamahaling bagay. Nang papalubog na ang araw at pagod na ang lahat habang ang mga bata ay nakabalot na sa mga tuwalya at umiinom ng mainit na tsokolate. Nilapitan ni Marco si Lira na iisa sa tabi ng pool. Lira, sabi niya, ang boses ay seryoso po, Marco. Alam kong mabilis, alam kong magulo ang lahat. Pero may isang bagay na naging malinaw sa akin sa mga nakaraang linggo. Huminga siya ng malalim. Hindi ko na kayang isipin ang buhay ko. Ang buhay ng mga anak ko nang wala ka. Tumingin siya sa mga mata ni Lira. Gusto kong buuin ang pamilyang ito. Hindi lang bilang magkaibigan o amo at empleyado. Gusto kong buuin ito bilang isang tunay na pamilya. Lumungod si Marcos sa harap niya. Walang singsing, walang magabong bulakak. Tanging ang kanyang sarili lang hubad sa lahat ng pagmamataas. Dala lang ang isang pusong natutong magmahal muli. Lira, pakakasalan mo ba ako? Napatakip si Lira sa kanyang bibig. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa 5 bata na masayang nagtatawanan kalayuan. Tumingin siya sa lalaking nakaluhod sa harap niya. Ang lalaking minsan ay dumurog sa kanyang puso, ngunit ngayon ay buong pusong iniaalay ito sa kanya. Ang sagot ay simple lang. Ito ay ang sagot na matagal nang isinisigaw ng kanyang puso. Opo, Marco. O walang engranding kasalan sa simbahan o magarbong reception sa isang hotel. Sa halit ng kasal ni na Marco at Lira ay ginanap sa mismong lugar kung saan nabuo ang kanilang pamilya. Sa malawak na hardin ng mansyon ni Marco, isang lugar na dati simbolo ng yaman, ngunit ngayon ay naging simbolo ng pagmamahalan. Ang mga bisita ay iilan lamang, ngunit sila ang pinakamahalaga. Si Aling Nena na tumayong ina ni Lila. Si Mang Kiko na naging kanang kamay ni Marco, sina Dr. Reyes at Nurse Selena na sumaksi sa kanilang pinakamababang punto at ngayon ay sa kanilang tagumpay. Ang 5 bata, ang kanilang buong entourage. Sina Juan Pablo at Bernardo, ang ring bearers seryosong, syoso, sa paglalakad, habang dala ang 2 simpleng singsing sa isang maliit na unan. Sina Leo Leon at Maria Fernanda naman, ang mga flower grows. Masayang nagsasaboy ng mga puting talulot ng sampagita sa damuhan. Si Lira ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida na tilahiyan ng bordan ng sampagita sa laylayan, isang gawang kamay ni Aling Nena. Walang magarbong alahas, taning isang kwintas na may maliit na krus. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata at ang ngiti sa kanyang labi
ay mas maning pa kaysa sa anumang diamante. Si Marco, sa kanyang barong Tagalog, ay hindi na ang CEO na puno ng tensyon. Ang kanyang mga balikat ay relax, ang kanyang ngamong ngiti ay abot taing na. Habang naglalakad si Lyra, palapit sa kanya, isa lang ang nakikita niya, ang kanyang tahanan, ang kanyang kapayapaan. Sa harap ng Diyos at ng mga taong ito na naging bahagi ng inyong paglalakbay. Sabi ng matandang pa rin na kaibigan ng pamilya, Marco, tinatanggap mo ba si Lyra bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa sa sakit at kalusugan? Opo, Padre. Buo, sagot ni Marco. Ang tingin ay hindi humihiwalay kay Lyra. At ikaw, Lyra, tinatanggap mo ba si Marco bilang iyong kabiyak? Opo, Padre. Sagot ni Lyra, ang boses ay puno ng luha ng kaligayahan. Nang sila'y maghalikang 5 bata, ay sabay na tumakbo at yumakap sa kanila. Lumikha ng isang malaking pamilyang yakap sa gitna ng hardin. Ang tawanan at palakpakan ng kanilang mga bisita ang nagsilbing musika. Makalipas ang 2 taon, isang ordinaryong linggo ng hapon. Ang mansyon ay masigla at maingay. Sina Leo at Leon, na yon ay 4 na taong gulang na, ay nagkakarera ng kanilang mga bisikleta sa hardin, habang si Bernardo na siyam na ang kanilang tagahiyaw. Si Juan Pagbunalaawa, na ay seryosong nagbabasa ng libro sa ilalim ng puno ng mangga, habang si Maria Fernanda na 7 ay abala sa pagguhit sa isang malaking papel. Sa gitna ng lahat ng ito, sa biranda, nakaupo si Lyra sa isang rocking chair. Karga ang pinakabagong miyembro ng kanilang pamilya. 16 na buwang sanggol na babae na may mga matang tulad ng kay Marco at ngiti na tulad ng sa kanya. Pinangalan nila siyang Ricarda bilang parangal sa ama ni Marco, ngunit ang palayaw niya ay Rica. Dumating si Marco mula sa kanyang opisina. Mas maaga kaysa sa dati. Ang dasket, furnishings, sa ilalim ng kanyang bagong pamamahala na nakatuon sa pagpapahalaga sa mga empleyado gaya ng sa mga kliyente, ay hindi lang nakabangon, kundi mas naging matagumpay pa. Ngunit ngayon, alam na niya kung kailan dapat iwanan ang trabaho. Lumapit siya kay Lyra at marahang hinalikan ito sa labi, at pagkatapos ay ang natutulog na silika sa noo. Kumusta ang araw ng mga reyna ko? Mapayapa ngayong tulog, na ang pinakamaliit, nakangiting sagot ni Lyra. Naupo si Marco sa tabi niya. Inakbayan siya. Magkasama nilang pinanood ang kanilang mga anak na naglalaro. Isang perpektong larawan ng kaligayahan. Naalala pa ba? Biglang tanong ni Marco. Ang alin yung araw na nakita? Kitang pinaliliguan sila sa palangga na napangiti si Lyra. Paano ko makakalimutan yon? Ang pinakamasakit at pinakamahalagang araw ng buhay ko. Alam mo, sabi ni Marco, itinago ko yon. Ang alin? Ang galit mo, biro ni Lyra. Hindi tumawa si Marco. Yung palangga na. Nagtatakang tumingin si Lyra sa kanya. Tumayo si Marco at inilad ang kanyang kamay. Halika na, ipapakita ako sa'yo. Dinala niya si Lyra. Nakagap pa rin si Rica sa likod bahay sa dating service area. Ang lugar ay malinis na ngayon at ginawa nilang isang maliit na groto. Ngunit sa gitna nito naka-display na parang isang tropeo, naroon ng aso na plastik na palanggana. Puno ito ng lupa, at sa gitna nito ay may isang namumulaklak na halaman ng sambagwita. Bakit? Ulong ni Lyra, hindi makapaniwala. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay dahil diyan nagsimula ang lahat,
paiwanag niya ang boses ay puno ng emosyon. Sa palangganang yan, nakita ko ang aking kahinaan at pagmamataas. Pero sa palangganang yan din unang ipinakita sa akin ng Diyos kung ano ang tunay na pagmamahal ng isang ina. Ito ang pundasyon ng pamilya natin, Lyra. Isang paalala na ang mga pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi gawa sa ginto o mamahaling kahoy kundi sa simpleng ibig at paalaga. Niyakap ni Lyra si Marco. Ang puso ay kumaapaw sa pagmamahal. Ang kanilang mga anak ay nagsilapitan nagtataka kung ano ang tinitingnan ng kanilang mga magulang. Wow, ang ganda ng bulaklak, Mama, sabi ni Maria Fernanda. Papa, bakit po nakatanim sa lumang labahan? Tanong ni Leo na ikinatawa ng lahat. Ngumiti si Marco. Lumuhod siya para maging kapantay ng kanyang mga anak. Dahil dito sa lumang labahan na ito, ang anak, sabi niya habang inaakay ang lahat palapit. Dito sa palangganang ito, unang ipinakita ng mama ninyo sa akin na ang isang pamilya ay hindi binubuo sa isang malaking bahay, kundi sa loob ng isang malaking puso. At sa ilalim ng papalubog na araw, ang 8 miyembro ng pamilya Vasquez ay nagtipon sa paligid ng isang simpleng asul na palanggana, isang simbolo ng kanilang masakit na nakaraan masayang kasalukuyan at puno ng pag-asang hinaharap. Isang pamilyang isinilang mula sa isang bagyo, ngunit itinayong muli ng pag-ibig at pinatibay ng isang aral na hindi nila malilimutan ng tunay na yaman ay hindi nasusukat sa anumang halaga, kundi sa lalim ng pagmamahal na kayang ibigay at tanggapin.